Binatikos ng palasyo ang mga pahayag ni Senator Alan Cayetano na nagkakaroon ng selective justice dahil sa pagtutok lamang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagbabalik si Christian Bascones. Non-public setting and is not open to the media. Hindi dahil sa proseso ng impeachment nagkakaroon ng pagkakahati-hati sa mga Pilipino. Yan ang paniniwala ng palasyo ilang araw bago ang nakatakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ang sanhi ng pagwasak ng pagkakaisa ay mga nag-iimbento ng kwentong mapanira. Kailangan po ng taong bayan na makita ang katotohanan. Pag nakita po natin ang katotohanan, mas lalo tayo magkakaisa dahil alam natin kung kailan tayo dapat maniwala at kung kailan tayo dapat hindi maniwala sa mga sinasabi ng iba. Hindi aniya hahayaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maantala ang trabaho ng pamahalaan dahil sa hangaring makamit ang katotohanan at pananagutan sa impeachment process. Patuloy po nagtatrabaho kahit ano pa po ang issue. Maliban lamang po kung may mga taong gusto talaga maantala ang proyekto ng Pangulo. Pero siyempre po yan po ay lalabanan. At hindi papayagan na maantala ang mga proyekto ng gobyerno dahil lamang sa ibang mga obstructionist. Bumuelta rin ang palasyo sa mga paratang ni Senator Alan Peter Cayetano na nais ng administrasyon na isantabi ang ibang isyu ng korupsyon para tumutok sa impeachment ni VP Sara. Bakit ko ito inuugnay sa impartial hearing? Kasi kung ang gusto ng administrasyon, kalimutan muna natin lahat ng ibang corruption, impeachment muna kasi importante to. Then that's selective justice. Total, mahilig naman po siya mag-SOCMED. Busy siya sa Facebook. Siguro makikita naman po niya yung mga updates, kung ano nangyayari, kung paano gumagalaw at nagtatrabaho ang gobyerno para mapanagot ang dapat na mapanagot at hindi po focus sa impeachment trial. Sa totoo, pag nagmi-meeting po ang Pangulo with the Cabinet Secretaries, hindi po na pag-uusapan ng impeachment. So saan po kaya hinuhugot ng dating Senate President Alan Peter Cayetano ang kanyang mga kwento? Una nang sinabi ng palasyo na patuloy pa rin ang investigasyon at pagpapanagot sa mga sangkot sa anomalya sa flood control projects. Bagamat hindi pa nahuhuli si Zaldico na itinuturing na big fish sa iskandalong ito. Iniit ng Malacanang na hindi lamang umiikot sa kanya ang investigasyon dahil maaaring marami pang ibang sangkot sa katiwalian ang hindi pa nahuhuli. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.